Sabi ko, si pastor, baliktarin mo man yan, totoo mong kaibigan. Inoferan man siya ng pera, hindi mo nila kayang bilihin. Totoo mong kaibigan. Kinulong na nila, kaibigan mo pa rin. Yun ang sabi ko kay PRD noon. Gandang gabi ho sa inyong lahat. Gandang gabi. Kala niyo si Kitty, no? I love you too, ma'am. Sandali lang, ha? Sandali lang. Praise ko muna. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga supporters ng Duterte. 10 na lang tayo. 10 na lang. Nasubukan na natin sila eh. Wala namang ginawa eh. Pang-aapi lang nga, di ba? Saan ba ako mag-umpisa, ma'am? Parang gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam saan mag-umpisa. So, since si Pastor Kibuloy nag-invite sa akin dito, gusto niyo makarinig ng kwento? Okay. Alam niyo, hindi pa pinapanganak si Veronica. Veronica is 21 years old. So, nurse ako eh. Nagtapos ako ng nursing dito sa Pilipinas. Gusto ko sumubok sa Amerika. So, nagpunta ako doon. Challenge ko yung board exam, nursing licensure board exam ng nursing doon sa Amerika. Tapos, ano ba nangyari? Doon, wala akong matirahan. Doon ako pinatira nila pastor sa bahay nila. Ang ginawa ko doon, mag-review lang, aral ng aral. Sabi ko, kasi pag hindi ako nag-aral, hindi ko ito maipasamahal ang bayad. So, aral na ako ng aral, doon ako nag-aral. Alam mo, doon ko na-experience, alas 4 ng madaling araw, gising na sila, nagpe-praise and worship na sila. Tapos, bago matulog sa gabi, mga after dinner, ganun din, nagba-Bible reading, tapos praise and worship. So, nakita ko rin sa kanila, yung ginagawa nila sa mga lahat ng members. Ma'am at sir, ang ginagawa nila, tinuturuan nila paano maging mabuting tao. Paano magtrabaho, paano mag-contribute. I mean, kung meron kang talent, i-develop yung talent mo. Kagaya nung nandun sa yung nandun sa Hague, si Anton, saka ko lang nalaman, hindi pala yun siya reporter or newscaster. Ministro pala yun. Kaya yun nung nandun ako, sabi ko, hindi kailangan every time before mag-start ang yung gathering namin, gusto ko may prayer. So sabi ko kay Anton, hanap ka na ng kahit sino ang mag-lead. Tapos siya ang nag-lead. Na-surprise ako dun sa first month anniversary, April 11. Diba, nandun, may maraming mga Pilipino doon. Nag-gathering, nagkukwentuhan, tapos yun na nga, bago nag-umpisa, dasal. So, yan ang ko, walang kriminal sa grupo ng KOJC. Walang kriminal dyan. Tinuturuan lahat magtrabaho, tsaka Bible-based yan. Nag-aaral yan sila ng Biblia. Kumakanta lang yan sila ng mga Christian song. Naalala ko nga nung birthday ni Pastor. Alam mo ba, imbis na invited kami noon presidente pa siya noon, nung pinaka-last na birthday ni Pastor. Imbis na kumanta ng yung mga worldly song, si Pastor hindi mo talaga mapakanta ng worldly song. Hindi mo pa mapakanta ng Killing Me Softly yan. Hindi mo pakanta ng Frank Sinatra yan.
Ang kinakanta niyan, puro lang Christian song. So, ganun si Pastor. Tsaka, ang pagkakakilala ko kay Pastor, mabuting tao si Pastor. Wala nga kaso di ba? Walang kaso. Ano nangyari nung ano? Naalala ko nga nung nagkagulo na noon kila Pastor, doon sa Davao, sinulong na yung lugar nila, may nagtanong sa akin, na kaibigan namin, sabi niya, merong ano daw yung baka ma-freeze daw yung yung bank account ko. Sabi ko, wala naman kaming business transaction nila, Pastor. Alam mo, pag pumupunta kami sa kanila, iniimbitan nila kami sa kanila, nandun lang kami para kumain. Masarap sila magluto ng pagkain. Pinapakain lang nila kami, hindi nga kami pinapabayad. Kasali yung mga bodyguard doon. Sabi ko ganon. Saka kami kasi, pagka gusto magdagat ng anak ko, nangihiram lang ako, tinatawagan ko lang sila, Pastor. Sabi ko, Pastor, pwede kami punta doon sa ninyo? Meron kasi silang dagat doon Yun lang namin. Other than that, sabi ko, wala kaming business transaction ni Pastor. Hindi niya ako binibentahan ng kung ano-ano, wala din ako binibenta sa kanya. So yan ang kay Pastor. Tsaka, isa dito talaga, ako importante sa akin, yung totoo kang tao at totoo kang kaibigan. Bahala na, sabi ko nga ako, mas gusto ko pang maging kaibigan yung, alam niyo may tindahan ako sa terminal, bus terminal. Gusto ko pang makipag-usap doon sa mga, yung nagtitinda sa sidewalk. Kesa dito sa mga plastic Tupperware. So, mas gusto kong makausap yun, makihalubilo sa kanila, kesa sa mga ganong klaseng tao. So, sabi ko nga nandito pa siya sa, Pilipinas, sa Davao pa. Sabi ko, si Pastor, baliktarin mo man yan, totoo mong kaibigan. Inoferan man siya ng pera, hindi mo nila kayang bilihin. Totoo mong kaibigan. Kinulong na nila, kaibigan mo pa rin. Yun ang sabi ko kay PRD noon. So, yan diyan nyo na makita kung anong klaseng tao yung bang hindi ka lang mabuti porket yung habang nasa baba ka pa, makita mo yung totoong pag-uugali ng tao pagkat nandun na siya sa taas na.